Hindi talaga madali ang trabaho ng isang Lalamove rider dahil tulad na nangyari sa akin kung saan sana ako nagtanong at nakarating bago ko matunto ng una kong pagpipick upan. Wrong pin yung nag-booking ng Lalamove. So guys, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang trabaho ng isang Lalamove rider. At hindi ko yan magagawa sa video na to kung wala akong kasama. Kaya tatawagin ko ang aking asawa. Alam ko, ang tingin na ba sa inyo ay madali ang maging isang Lalamove rider. Pero diyan kayo nagkakamali dahil ang kalaban nyo dito, init, ulan at pagod. Kaya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang kanilang trabaho. Ikakabit ko na nga ang lalabag sa motor ko. Kailangan ko nga higpitan to maigi para pag naglagay ako ng item mamaya, hindi malaglag. Alam ko yung iba sa inyo nagtataka kung bakit ako naging isang Lalamove rider. Nag-apply kasi ako dati dito at ito yung ginagawa kong extra income tuwing wala akong pasok sa company. Medyo malaki naman yung kita dito basta magiging masipag ka lang. Nakadepende kasi yung kita mo kung gaano kang kasipag sa trabahong to. Natali ko na nga ng mahigpit ang lalabag sa motor ko. Tara, magsimula na tayo. Bago nga ako bumiyahe, kailangan ko muna mag-top up ng 100 pesos at magpa-load ng 20 pesos. Alas 12 na nga ng tanghali at dito kami naghintay ng una naming booking sa Imus. Mas mabilis kasi kaming makakuha ng booking dito. Tumambay nga lang kami ng saglit at maya maya meron na rin kaming nakuwang biyahe. Imus to Cavite City nga, medyo malayo pero pinalagan na rin namin. Pinuntahan na nga namin ang first pickup namin at dito nga kami tinuro ng map sa shop ng Avon. Halos tapat nga lang siya ng Motor Central. Ang kaso nga lang, pagdating namin ng shop, sarado to. Nagkamali pala ng pin yung nag-booking sa amin at sa Dasma pa daw namin kukunin yung item. Buti na nga lang nakausap ko si kuya. Ito talaga yung mga pangyayaring malulugi ka talaga. So guys, katulad nyan, na wrong pin yung nag-booking ng Lalamove. So tayo yung mag-a-adjust. Kung pa natin pupuntahan sa Padasma na pala, dito kasi niya napin sa Imus. So wala tayong magagawa, kailangan natin puntahan yon. Let's go! Pinuntahan na nga namin sa Dasma yung pipick upin naming item. Ito nga yung mahirap na sitwasyon bilang isang rider dahil pupunta ka sa lugar na hindi mo alam kung saan ka magtatanong-tanong bago ka makarating sa yung pagpipick upan. Malaking abala kasi sa isang Lalamove rider kapag yung nag-booking ay narong pin dahil kakain to ng maraming oras at malaki ang mawawala sa isang rider. Kung saan-saan na nga kami nakarating at kung kani-kanino na rin kami nagtanong, medyo malayo na nga yung lugar na napuntahan namin. At buti na nga lang yung mga taong napapagtanungan namin ay mababait. Tinuturo talaga kami ng tama sa lugar na pupuntahan namin. Malayo pa po. Opo, doon sa pagbaba ng tulay, sa kanan kayo po. Sa kanan ba po? Yung po kasi face 5 po kasi po. Okay po, salamat po. Medyo malayo pa nga daw yung lugar na pupuntahan namin. Halos magdadalawang oras na kasi kaming bumibiyahe. At sumasakit na rin yung ulo namin dalawa. Napakainit kasi talaga ng panahon. At sa haba ng biniyahe namin, narating din namin yung lugar na pagpipikapan namin. Nakita ko nga nakaupo dito si nanay at tinanong ko kung dito talaga nakatira yon. Tinuro niya naman to agad sa amin. Box pala yung i-deliver namin. Pinicturan ko muna to bago ko kuhanin. Sinabi ko rin kay ate yung mga nangyari sa biyahe namin. Malayo ng pininyo po. Kinuha ko na nga rin yung box at umalis na rin kami kagad. Kumain na kami. Napakamalas ng biyahe ngayon. Okay. Napakainit. Nagati kami tayo ng sopaw. Loki pa sa hindi tayo sa deliver. 114 lang. Tumigil na muna nga kami ng asawa ko sa 7-Eleven dahil gutom na kami at uhaw na rin. Malayo pa nga yung bibiyahin namin mula dito sa Dasma papuntang Cavite City. Kaya ang gagawin ko, kukuha pa ako ng isang booking para hindi naman kami malugi. Binibilisan na nga namin sa pagkain dahil alas 3 na ng hapon nandito pa rin kami sa Dasma. 114 pesos nga lang ang kikitain namin sa deliver ng Lalamove. Pero dahil na wrong pin sila, magpapadagdag na lang ako para hindi naman kami lugi. Sobrang layo talaga ng biyahe na to. Bali, kumuha kami ng dalawang booking kasi lugi kami sa una namin booking.
Ano naman, Imus to Kawit, medyo malapit. Na-pick up ko na nga yung pangalawang booking. Medyo malapit nga lang yung kinuha ko dahil alas 4 na to ng hapon. 53 pesos nga lang ang kikitain ko dito pero okay na rin. Dalawang Tupperware nga lang yung hindi deliver ko mula dito sa Amos papuntang Binakayan. Buti nga nakita ko agad si nanay at hindi ako masyadong nahirapan. Mabilis nga lang yung transaksyon namin dito at binigyan niya ako ng tip na 40 pesos. Pagkatapos ko ma-deliver ang Amos to Binakayan, sinunod ko naman tong last ko na booking. Dito nga to sa Cavite City. Medyo hapon na nga ako nung nakarating dito. Pero nagsabi naman ako kay ate na sasabayan ko yung deliver para hindi naman ako lugi sa gas. Tinawagan ko nga si ate dahil sobrang iskinita pala yung papasukan ko dito. Baka kasi hindi kasya yung motor at bumalik pa ako. Buti na nga lang sumagot siya at nagkita na rin kami. Ang babayaran niya nga sa akin ay 114 pesos. Pero dahil na wrong pin siya, nag-add siya ng 60 pesos. Okay na rin. So guys, na-deliver na natin yung last na booking natin. Binigyan tayo ni ma'am ng 160 pesos. So tip niya na yung iba dahil doon sa mali niyang pin. Bali dapat 114 pesos lang. Pero okay na rin. Ito na yung last booking namin. Pauwi na rin kami. Let's go.